Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Alan. Nangyari taong 1963 sa lugar ng Southern Leyte. Sa isang liblib na baryo ay may naninirahang albularyo na kung tawagin sa lugar ay si Manong Ed. Ang kanyang tirahan ay nasa bundok, pero tanaw nito ang malawak na karagatan. Nag-iisa lamang ang bahay niya sa bahagi ng bundok dahil mas gusto niya ang tahimik na lugar para na din sa kanyang mga ginagawang dasal. Naging sumpungan sa lahat ang matandang albularyo, pero sa katunayan, mahigit isang dekada pa lamang naninirahan si Manong Ed sa baryo. Nagmula pa siya sa malayong lugar at ang dahilan ng kanyang paglipat upang maprotektahan ang batang si Alan. Alan, anak, naihanda mo na ba ang kandilang ibebenta natin? Baka kulangin na naman yan tulad noong nakaraan linggo. Sayang naman ang benta. Wika dito ni Ed habang naghahanda na sa pag-alis nila. Opo itay, dinobli ko na po para mas mabuting sobra kaysa kulang. Nakahanda na rin po ang baon natin para naman sa pananghalian. Tugon naman dito ni Alan. Oh, akala ko ba sa karinderya ni Aling Lucin tayo bibili ng ulam? Pagtatakang tanong naman dito ni Ed. Naisip ko kasi tay, mas makakatipid tayo kung may sariling baon. Saka na lang po tayo kakain ng adobo kung marami ang mabentang kandila. Muling tugon dito ni Alan habang inilalagay ang mga baon sa isang bayong. O sige, hayaan mo mamaya. Bibili tayo ng adobo para mamayang gabi. Sambit naman dito ng matanda. Talagay tay. Sige po, mas gagalingan ko pang pagbebenta ng kandila. Natutuwang tugon dito ni Alan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ay masaya naman si Alan at hindi siya naging sakit ng ulo ni Ed kahit minsan. 12 taon ang nakalipas simula noong magtagpo ang landas nila Ed at Alan. Sa dating baryong kinabibilangan ng albularyo ay may isang pangyayaring hindi inaasahan ni Ed. Isang gabi, habang nananalasa ang malakas na bagyo, ay may misteryosong babae ang kumatok sa pinto ng bahay ni Ed. Umiiyak naman ito at nanginginig. Sa mga oras ding yon, ay nakaantabay si Ed sa mga aswang na kung tawagin ay daluyong. Sila ang mga uri ng aswang na sumasalakay sa tuwing may bagyo. Ginagawa nila ito upang hindi sila pagbintangan sa mga taong nawawala. Kumbaga, ginagawang panakipbutas ng mga daluyong ang masamang panahon upang makapangbiktima at ikuble ang kanilang mga sarili. Samantala, agad namang pinatuloy ni Ed ang babae na may kalong-kalong na sanggol. Naawa naman si Ed sa kalagayan ng mag-ina, lalo na sa batang basang-basa na at tila hindi na humihinga. Nakiusap naman ang babae na unahin muna ang bata sa pag-aalaga. Agad namang kumuha ng tuwalya si Ed at itinapat sa pinapaningas niyang apoy habang kinakarga niya dito ang bata. Nagsimulang magtanong si Ed kung ano ang nangyari at saan sila nanggaling. Subalit, walang sumasagot. Sa paglingon ni Ed,
ay bukas na ang pinto at wala na ang babae. Sinundan niya ito hanggang pinto, ngunit wala na siyang makitang tao sa paligid ng bahay. Sa makatuwid, iniwan ng babae ang anak nito. Wala nang nagawa pa si Ed kundi kupkupin na lamang ang bata. Napailing na lamang siya at naawa sa batang karga-karga niya. Subalit habang lumalaki si Alan, ay tila may kakaibang nararamdaman si Ed sa bata. May kakaibang enerhiya na nagmumula dito pero hindi niya matukoy kung ano. Samantala, dumating na sila sa may simbahan kung saan doon sila nagbebenta ng kandila at mga gamot na gawa mismo ni Ed. Sa bawat punta nila ng simbahan, hindi talaga nakakaligtaan ni Alan na lumapit at tumingin sa ribulto ng anghel na nasa labas ng simbahan. Tila ba ninanamnam nito ang kaanyuan ng ribulto. Nang matapos ang misa, ay halos paubos na rin ang kanilang tindang kandila. "Itay, doon muna ako sa palengke maglalako." Wika naman dito ni Alan. O sige anak, pero huwag kang magtatagal at huwag masyadong lalayo. Tugon dito ng kanyang ama. Ang pwesto naman ni Ed ay nasa gilid ng simbahan sa ilalim ng isang puno. Doon nakalatag ang kanyang mga binibentang gamot. Habang nakaupo lang si Ed, ay may nakita siyang lalaki na may edad na at amoy na amoy niya ang pagiging mangkukulam nito. Maraha naman itong naglakad at pumasok pa ng simbahan. Hindi niya namukaan ang lalaki. Malamang dayo ito sa kanilang lugar. Ang dingding ng simbahan ay gawa naman sa mga rehas na kahoy. Kaya naman natatanaw pa rin kahit nasa labas ka. Minatiyagan ni Ed ang kilos ng lalaki. May mga iilang tao pa sa loob kahit tapos na ang misa nito. Lumuhod pa ang naturang lalaki at pumikit na animoy nagdadasal ng taimtim. Sumagi naman sa isip ni Ed na baka puting mangkukulam ang lalaking yon. Hanggang sa may dalawang tao ang lumapit kay Ed at bumili ng mga gamot. Gawa nga sa pagkaabala ay hindi niya na namalayan na umalis na pala ang mangkukulam. Wala na ito sa lugar. Sinubukan niyang maglakad upang hanapin ito. Hanggang sa nakita niyang kaharap na ito ni Alan at bumili ng kandila. Pansin niya na titig ang lalaki kay Alan, habang inosente naman ang bata sa tunay na katauhan nito. Hindi naman inalis ni Ed ang tingin at nakahanda na ito sa anumang maling aksyon ng lalaki. Subalit, literal na bumili lang ito ng kandila. Matapos umalis, ang lalaking yun ay lumingon si Alan sa kanya at ngumiti. Sumenyas na rin si Ed at pinalapit na ang anak. Balik sa pwesto, doon na sila nagtanghalian. Pinagsaluhan nila ang baon na nakabalot sa dahon ng saging, tuyo at nilagang itlog ang kanilang ulam. Habang masaya silang nagsalo-salo, ay hindi nagpakampante si Ed at pasimpleng sumusulyap sa paligid. Samantala, dumaan muna ang mag-ama sa karinderya upang bumili ng adobo.
Laking tuwa naman dito ni Alan dahil paborito niya ang ulam na yon. Habang naglalakad na sila papauwi at binabaybay ang medyo matarik na daan, sa bundok ay nakaramdam ng pagkahilo si Alan. Ngunit hindi niya na inabala ang ama tungkol dito. Hanggang sa pagdating nila mismo sa bahay, ay biglang nawala ng malay si Alan. Buti na lang at nasalo siya ni Ed bago bumagsak sa lupa. Agad niyang binuhat ang bata at inihiga na sa may kama. Sinuri niya agad si Alan at una niyang hinala ay baka dahil ito sa mangkukulam kanina, pero walang sumpa ng kulam na nakita si Ed. Isang biyasa na si Ed kung barang o kulam ang pag-uusapan. Pupulsuhan lamang niya ang pasyente at alam niya na kung napano ito. Ngunit sa kaso ni Alan ay wala talaga. Naisip niya na baka napagod lang ito. Agad naman siyang naghanda ng mga halamang gamot. Nagsimula na rin ang lagnat ng bata. Hindi naman masyadong nag-aalala si Ed dahil natural na sakit lang ang dumapo sa kanyang anak. Habang tulog naman si Alan ay nagsaing na siya at ininit na ang nabiling adobo upang kahit papaano ay mas mainam itong kainin kapag mainit pa. Ngunit umabot na ang 8:00 ng gabi. Hindi pa rin nagising si Alan. Hindi rin bumaba ang lagnat nito. Nagtaka na si Ed dahil napakasimpleng sakit lang ang lagnat para sa kanya. Ang mga naging pasyente niya ay gumagaling naman agad sa lagnat. Pero iba ang nangyayari kay Alan. Diyos ko! Ano bang nangyari sa'yo, anak? Bakit walang pagbabago? Napaka-imposible naman kung lagnat lang ito. Nag-aalalang wika naman dito ni Ed. Dahil naman sa sitwasyon ni Alan, ay nawalan na ng ganang kumain si Ed sa labis na pag-aalala. Sa gabing yon ay ginawa niya na ang lahat na makakaya, ngunit ganoon pa rin ang kalagayan ng anak. Nag-usal na si Ed pangontra sa mga masasamang elemento, pero sadyang wala siyang naramdamang presensya ng anumang nilalang. Kahit engkanto ay wala talaga. Dito naguluhan na ang albularyo dahil wala siyang nagawa para sa kanyang anak. Pabalik-balik ang kanyang lakad sa kwarto. Magdamag niyang binantayan si Alan. Nakaupo lamang siya sa may silya sa gilid ng kama nito. At di niya namalaya na nakaidlip na pala siya. Sa kanyang panaginip ay nakakita siya ng puting liwanag na pumasok sa kwarto. Ang liwanag na yon ay may nabuong imahe. Tumambad sa paningin ni Ed ang imahe ng isang anghel. Sa tindi ng kabanalan na kanyang naramdaman, ay hindi siya nakakilos mula sa kanyang kinauupuan. Hanggang sa nagsalita ang anghel sa malumanay at malalim nitong boses lalaki. Ayon sa anghel, si Alan ay isinilang mula sa banal na liwanag. Nakatakda siya bilang tagapagbalanse ng ating mundo. Sa unti-unti ay matutuklasan ng bata ang kanyang angking taglay. Maging gabay si Ed sa landas na tatahakin ni Alan. Matapos magsalita ay nagliwanag ang katawan ni Alan at bahagya itong lumutang sa ere. Sa pagkakataong iyon
ay nawala na ang anghel at nagising na itong si Ed. Bumulaga naman sa kanya ang katawan ni Alan na nagliliwanag at nakalutang pa. Nanlaki naman ang mata ni Ed at napaluhod na lamang ito at iniyuko ang ulo at nagdasal. Nang mawala naman ang liwanag na yon, ay bumalik na sa pagkakahiga ang katawan ng bata, ngunit tulog pa rin ito. Marahan niyang kinapa ang kamay nito at nawala na rin ang matinding lagnat. Halos maiyak si Ed sa pasasalamat at natuklasan niya na ang batang inaalagaan ay isa palang anghel sa lupa. Kinaumagahan, sa pagmulat ng mga mata ni Alan, ay walang binanggit na kahit ano si Ed. Maliban lang sa pangangamusta sa kalagayan nito. Pinakiramdaman niya at nag-obserba siya ng gusto sa mga ikinikilos ng anak. Sa mga naunang araw ay normal pa naman ang lahat hanggang sa dumating ang isang hapon. Papalubog na ang araw ay nakita niya si Alan na nakatayo sa may likod bahay. Nakatitig naman ito sa may kakawyan sa di kalayuan. Alan, anak, ano ba ang tinitignan mo sa may kakahuyan? Mukhang kanina ka pa dyan ah. Tanong dito ni Ed habang nilalapitan ang bata. May 3 tikbalang itay, naroroon sa mga puno. Nagtatago at nakatingin dito sa atin ngayon. Tugon naman dito ni Alan at ikinagulat naman ito ng kanyang ama. Kahit malakas ang pandama niya sa mga elemento, ay hindi man lang niya nararamdaman ang presensya ng mga tikbalang na sinasabi ni Alan. Tikbalang? Sigurado ka ba dyan, anak? Maiging tanong naman dito ni Ed. Opo, itay. Sa katunayan, hayon sila, nakatayo sa gilid ng puno. Pagtuturo naman dito ni Alan. Subalit kahit gaano sipati ni Ed, ay wala man lang siyang makita. Tahimik naman siyang nag-usal at nakita nga niya ang unti-unting imahe ng 3 elemento. Ang mga kabayo nitong mga itsura ay tila mga galit at sabik na susugod sa kanila. Anak, mas mabuting pumasok na tayo ng bahay. Hayaan na natin sila. Wika ng ama at sumunod naman agad si Alan. Sa pagpasok ng bahay ay agad pumwesto si Alan sa maliit nilang pagawaan ng mga kandila na nasa kusina habang nag-umpisa ng magluto si Ed ng kanilang hapunan. Panay sulyap naman ang albularyo kung saan naroroon pa rin ang mga tikbalang. Nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. Sa hinuha niya ay isang banta sa kanila ni Alan, gawa nga sa natatangi nitong taglay. Sa pagpatak ng gabi ay naghanda na ng mesa si Ed para naman sa hapunan. Sa kanilang pagkwekwentuhan ay tila walang pangamba ang bata sa mga elemento na nasa labas. Nang sipatin ito ni Ed ay hindi niya na makita ang 3 nilalang. Ilang oras pa ang lumipas at nagligpit na si Alan sa mga nagawang kandila. Pumasok na ito sa silid, gayon din si Ed. Samantala, bumabagsak na ang mga mata ni Alan nang makarinig siya ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanilang bahay. Bumangon siya at nagtungo sa may sala. Sumilip siya sa may siwang at nakita niya ang 3 tikbalang. Sa mga oras na iyon ay hindi pa nakatulog si Ed. Kaya naman sinilip niya
kung ano ang gagawin ni Alan sa mga bisitang hindi inaasahan. Ramdam na ni Ed na nasa bakuran na ang mga nilalang nang biglang binuksan ni Alan ang pintuan. "Magandang gabi sa inyo," bungad ni Alan sa mga tikbalang. Nanlaki ang mga mata ng elemento nang makita nila ang isang bata na kahit konting bahid ng takot ay wala ito. Napasunod na rin si Ed at napahinto sa may pinto nang makita niya ang anak na bumaba at lumapit sa tatlong nilalang. Ang mga tikbalang ay animoy tuod dahil hindi sila nakakilos sa paglapit ni Alan. Imbes na matakot ay hinimas pa ni Alan ang mga kamay ng mga nilalang at ngumiti sa mga ito. Habang si Ed ay halos kumawala na ang puso sa pagtibok dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Subalit ang tatlong nilalang ay hindi man lang nakakilos. Alam ko na hindi kayo talaga masamang nilalang. Kayo ay mga tagapagbantay ng kalikasan. Kaya nais kong makisa sa inyo. Wika naman dito ni Alan. Sa hindi inaasahan ni Ed, ay nakita niya na mismo ang mga tikbalang ang bumunot sa kanilang gintong hibla at ibinigay nila ito kay Alan. Sumunod nito ay ang pagyuko ng kanilang ulo sa bata. Pahiwatig ng pagkilala nila kay Alan bilang kanilang pinuno. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Pamamaalam ni Alan at umalis na rin ang mga nilalang na yon. Hindi naman makapaniwala si Ed dahil hindi birong makuha ang ginintoang hibla ng buhok ng tikbalang. Kailangan mo pang makipagbuno sa kanila. Pero sa nangyari ay ibinigay pa mismo ng mga elemento ang kanilang hibla. Anak, paano mo nagawa yon? Napaka-imposible. Nauutal na tanong naman dito ng ama. Ibig sabihin ni Tay, hindi likas na masama ang mga tikbalang. Nakadepende ito kung papaano mo sila haharapin. Ang kawalan ng takot ngunit ang pagkakaroon ng busilak na puso ay siyang gigising sa kabutihan ng isang nilalang na nakatago lamang sa kanyang kaibuturan. Tugon ni Alan at nagpaalam na ito na matutulog na. Sa unang pagkakataon ay natameme si Ed dahil sa mga katagang binanggit ng kanyang anak. Tila hindi ito akma sa edad. Kung magsalita ay parang matanda at marami ng karanasan sa buhay. Diyos ko, ito na ba ang sinasabi ng anghel na unti-unting pagbabago ni Alan? Sambit ni Ed sa kanyang sarili. Samantala, inilagay na ni Alan ang tatlong gintong buhok sa isang tela at isinuot bilang kwintas. Dahil naman sa pangyayari, ay hindi na halos makatulog si Ed. Naiisip niya ang panganib na darating sa kanilang buhay. Alam niya na may misyon ang bata sa lupa at paniguradong tungkol ito sa mga masasamang nilalang. Isang umaga, niyaya na ni Ed si Alan upang magtinda, subalit umiling ito at nagwika na magpapaiwan muna siya sa bahay. Habang binabanggit ni Alan ang mga salitang yon, ay nakatingin lamang ito sa labas na tila may iniisip. Hinayaan na lamang ito ni Ed at umalis na lamang siyang mag-isa. Samantala, isang madilim na ulap ang nakikita ni Alan
sa kabila ng napakagandang panahon. Senyalis ito ng isang kasamaan na paparating o posibleng mangyari sa kanilang lugar. Maya-maya pa ay isa-isang lumabas ang 3 tikbalang. Mula naman sa may kakawian, marahan silang naglakad papalapit kay Alan. Itinuro ni Alan ang bahaging nakitaan niya ng madilim na ulap. Nag-utos ito sa mga tikbalang na puntahan ang lugar na yon at sabihin sa kanya kung ano ang kanilang may kita sa lugar. Samantala, habang nagtitinda si Ed sa gilid ng simbahan, ay may nasipat siyang hindi bababa sa 10 katao ang magkasunod na naglakad. Dumaan lamang ito sa may simbahan at nang matapat sila sa may pinto, ay tumigil ang mga ito at nilingon ang nagmimisang pare. Kakaiba ang kilos ng mga ito, kaya naman napansin agad ni Ed, ngunit ang mga tao ay tila hindi nakikita ang nakita ni Ed. Lihim lamang siyang nakaabang sa mga ito hanggang sa nagpatuloy na sa paglalakad ang grupo ng mga tao. Subalit hindi niya naman ito nasundan pa dahil sa may mga paninda pa siyang dapat asikasuhin. Bandang 5:00 ng hapon, sa paglalakad ni Ed pauwi, ay may narinig siyang mga tao sa batis. Sinilip niya ang mga ito at laking gulat niya dahil ang mga taong yon ay siya mismong grupo ng mga tao na nakita niya sa labas ng simbahan. Animoy may ginagawang ritual ang mga ito sa tubig at tila nagbibinyagan. Matapos nito ay nakailera silang naglakad hanggang sa dumako sila sa isang lugar na tila may gagawing pagpupulong. May kumpol na mga panggatong sa kanilang gitna at malamang sisindihan nila ito pagsapit ng gabi. Kumusta ka naman dito buong araw, anak? Nakakain ka ba ng maayos? Ayos lang naman ako, Itay. Ikaw, kamusta ang benta? Natagalan ka yata sa pag-uwi, Itay. May sinundan kasi ako na kahina-hinalang mga tao. At sa tingin ko isang samahan o kulto ang itinatayo nila, anak. Alam ko na po yun, Itay. Nalaman ko po dahil sa mga kaibigan kong tikbalang. Talaga ba, anak? Totoong kulto talaga ang mga taong iyon. Ano na ang binabalak mo ngayon? Kailangan ko lang silang kausapin at sabihin na itigil na ang ginagawa dahil labag ito sa Diyos. Ako, anak, ang mga taong ganyan ay sarado na ang mga isip at may mga mahikang itim sila. Baka mapaano ka pa. May karapatan ng bawat nilalang na pumili kung anong landas ang kanilang tatahakin. Subalit narito ang salita ng Diyos upang sila ay maliwanagan. Kalayaan sa pagpili, kaparusahan sa pagkakamali. Wika ni Alan na ikinamangha na naman ni Ed. Sadyang iba na kung mag-isip ang bata. Kahit hindi dinetalye ni Alan ang kanyang gagawin, gayunpaman ay hindi na nag-usisa pa itong si Ed. Simula kasi nang malaman niya na isang anghel si Alan ay tumaas na ang tingin niya rito. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam si Alan na aalis muna. Mukhang alam na ng albularyo kung saan ito tutungo, kaya naman nagpasya ito na samahan nito. Sa kanilang paglalakad, sa gitna ng gabi, ay inusisa ni Ed kung saan at ano ang gagawin nito. Tumugon naman ang bata na pakikiusapan niya ang kulto at itigil ang balak gawin. Tila salungat
sa paniniwala ni Ed ang gagawin ni Alan dahil alam niya na walang makapagbabago sa isip ng kulto. Natanaw na ng mag-ama ang liwanag ng apoy sa lugar ng mga kulto. Inabisuhan naman ni Alan na magkubli lang muna ang ama at hayaan itong humarap sa mga iyon. Gayunpaman, sumang-ayon si Ed, ngunit nakahanda rin ito sa anumang pwedeng mangyari. Literal na naglakad papalapit si Alan sa kulto na nagsasagawa na ng ritual. Nakasuot ang mga ito ng mahabang damit na kulay itim at may suot na mga maskara na gawa sa karton na may 3 butas. May nakalagay na sungay ng toro sa altar at iyon ay kanilang sinasamba. Nang mapansin niya sa gitna ay natigil ang ginagawa ng mga ito. Mawalang galang na po sa inyo. Alam pa ba ninyong inyong ginagawa? Napakamatampuhin ng ating Diyos Ama. Ayaw niya na may iba tayong sinasamba, kundi siya lamang. Bungad na wika naman dito ni Alan. At ano naman ang pangalan ng bubuit na ito? Tanong naman dito ng isang pinuno. Ako po si Alan. Sagot naman dito ng bata. Ako nga pala si Menandro. Kung nais mo bukas ang aming mga kamay, natanggapin ka sa aming samahan. Wika naman dito ng pinuno. Nagkakamali ka, Ginoo. Narito po ako upang pigilan kayo sa inyong binabalak. Isang kalapastanganan po na ginagawa nyo sa ating ama. Tugon dito ni Alan. Pambihira, bata. Mukhang may malaking gagampanan ka para sa aming samahan. Wika ni Menandro, sabay senyas na dakpin si Alan. Nag-aalala ng gusto si Ed habang nakatanaw lamang siya sa nangyayari. Nais na sana niyang sumugod pero sa nakikita niya ay hindi man lang pumalag si Alan nang siya ay dinakip ng mga tao. Dinala siya sa loob ng bahay at hindi na alam ni Ed kung ano na ang nangyayari sa loob. Samantala, natuwa naman si Menandro dahil hindi man lang nagpumiglas ang bata. Subalit kahit konting takot ay wala rin siyang nakikita dito. Hindi ka man lang magsisisigaw o papalag. Kung sa bagay, wala rin namang makakaligtas sa'yo dito. Pero sa totoo, isa kang hulog ng langit para sa amin. Dahil 2 araw mula ngayon, kailangan namin ng alay. Pero nandito ka na rin lang naman. Hindi na kami maghahanap pa ng iaalay. Nakangising wika naman ni Menandro. Umaasa pa rin ako na magbabago pa ang inyong isipan, Mang Menandro. Wika ni Alan sa malumanay na boses. Lumabas ng bahay si Menandro habang tumatawa at muling ipinagpatuloy ang pagriritual. Hindi na mapalagay ang albularyo. Kailangan niya ng kumilos para sa anak. Akmang susugod na siya, ay may naramdaman siyang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Marahan naman siyang lumingon at nakita niya ang 3 tikbalang. Umiiling ang mga ito. Pahiwatig na hindi siya dapat sumugod. Tumango naman ang albularyo na may bahid ng pagkasindak sa mga nilalang. Lumakad ang mga ito at nagtungo sa likod bahay habang patuloy na nagsasagawa ng ritual ang mga kulto. Makalipas ang ilang minuto ay nasa likuran na ni Ed itong si Alan. Itay, tara na. Umalis na tayo dito. Sambit naman dito ni Alan. Papaano ka nakawala? Wala ba tayong gagawin sa mga yan? Sa ngayon, Itay, wala. Bibigyan ko sila ng pagkakataon.
Tugon dito ni Alan. Naghabilin si Alan sa mga tikbalang. Nabantayan ang mga kilos ng kulto. Tumango naman ang mga ito at humakbang paatras at naglaho na sa dilim. Sa pag-uwi nila sa bahay ay umasa na si Alan ng pagbabago sa kulto, subalit lubhang malabo itong mangyari. Kailangan niyang bigyan muna ng pagkakataon ang isang nilalang na magbago bago ipataw ang parusa. Bilang anghel sa lupa, layunin ni Alan na baguhin ang masamang hangarin ng mga tao. Makalipas ang 2 araw, bandang hapon ay nagpakita kay Ed ang isa sa mga tikbalang. Naroon ito sa likod bahay habang nag-iigib si Ed sa balon. Agad niyang tinawag si Alan. Sa paglapit ni Alan ay ibinalita ng tikbalang na may nadukot na binatilyo ang kulto at gagawin daw itong alay. Ito marahil lang sinasabi sa akin ni Menandro, Itay. Kailangan natin may ligtas ang kawawang batang yon. Ano ang balak mong gawin, anak? Ako nang bahala, Itay. Basta dito lang kayo sa bahay. Paano kung mahuli ka nila ulit? May magagawa ako, anak. Hindi na nila ako mahuhuli kahit kailan, Itay. Magtiwala lang kayo sa akin. Sa pagpatak ng dilim ay umalis na nga si Alan. Hindi naman maiwasan ni Ed ang mag-alala. Pero isang anghel si Alan. At sinong nilalang kaya sa mundo ang makakatalo sa isang anghel? Nagdasal ng taimtim si Ed. Samantala, walang takot na nagtungong muli si Alan sa lugar ng kulto. Nakita niya ang isang binatilyo na nakatali sa nakaekis na kawayan. Sa mga oras na iyon ay nagre-ritual na ang lahat at may inuusal na tila tinatawag ang demonyo. Walang malay ang nasabing biktima na wala ng damit pang itaas. Nakadama ng pagkirot sa puso si Alan nang makita niya ang biktimang iyon. Itigil niyo yan. Matapang na sigaw dito ni Alan. Bah, nakatakas ka na nga. Bumalik ka pa. Ano ba talaga ang tumatakbo dyan sa isipan mo, bata? Nakangising wika ni Menandro. Wala kang karapatan na kumitil ng buhay, Menandro. Pinagbigyan ko na kayo. Subalit hindi kayo nakinig sa akin. Madiing tugon dito ng batang anghel. At ano, pipigilan mo kami? Paano mo gagawin yon? Sagot naman dito ni Menandro habang nagtatawanan pati ang mga kasama nito. Nang biglang may lumapag na tikbalang sa harapan ng biktima at mabilis itong kinarga at tumalon papalayo. Bahagyang natigilan ang lahat. Sa biglaang pangyayaring yon, nang mapagtanto ng mga tao na isang tikbalang ang kanilang nakita, ay nagkagulo na sila. Sa takot ng pinuno ay kumuha na ito ng itak, pati ang iilang kalalakihan sa grupo. Marahang naglakad si Alan papalapit at napapahakbang naman paatras ang kulto. At mas nagulantang pa sila sa paglitaw ng 2 pang tikbalang sa likuran ni Alan. Naghiyawan at nagsigawan ang mga kababaihan at tumakbo. Papasok naman sa nag-iisang bahay. Ang sino mang susugod ay malalasap ang parusa ng kamatayan. Matapang na wika naman dito ni Alan. Anong klaseng nilalang ka? Nauutal na tanong naman dito ni Menandro. Nagdadalawang isip na ang mga kampon ni Menandro. Ngunit mahigpit niyang iniutos na patayin ang mga kalaban.
Sa pagsugod ng mga kalalakihan ay baliwala ang kanilang sandata laban sa mga elemento. Nagtalsikan ang mga ito at si Menandro ay nagbalak ng tumakas. Habang nagkakagulo ang lahat, ay tumakbo na ang pinuno ng mabilis, ngunit natigilan siya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan si Alan. Inambahan niya na ito ng taga, subalit biglang nanigas ang kanyang katawan. Nagliwanag si Alan at nanlaki ang mga mata ng pinuno sa kanyang nakita. Isang kapayapaan sa puso ang dumaloy sa diwa ni Menandro. Pati ang mga kasamahan nito ay natigilan dahil sa matinding liwanag na pumawi sa dilim ng gabi. Hindi pa uli ang lahat, Menandro. Magsisi ka at bumalik ka sa ating ama. Malumanay na wika naman dito ni Alan. Tila isang pambura ang liwanag na bumura ng unti-unti sa maitim na puso ni Menandro. Nalasap niya ang isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi niya naramdaman. Ang kaginhawaan na ibinigay sa kanya ng liwanag ay naging dahilan upang mapaluhod at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Dumampi na rin ang mga kamay niya sa lupa at ang bawat patak ng luha ay mga patak ng kanyang kasalanan. Tila ba nagising si Menandro sa napakahabang pagkakatulog at muli niyang nakita ang liwanag sa kanyang puso. Sa pagkawala ng liwanag ay nakaluhod pa rin si Menandro habang hawak-hawak niya sa kamay si Alan. Ngumiti naman ang bata at inalalayang tumayo ang malaking lalaki. Tumingin ito sa paligid at nakita niya ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang nasasakupan ay nakaupo na sa lupa at sinapo ang ulo. Tila naliwanagan na rin sa lahat at nagising na rin sa mahabang pagkakatulog. Unti-unting umatras ang mga tikbalang at sa pag-alis ni Alan ay nag-iwan ng matinding leksyon sa mga taong naligaw ng landas. Alan, anak. Mabuti naman at nakabalik ka na. Anong nangyari? Tinulungan ka ba ng mga tikbalang? Nagkaroon ba ng labanan? Nag-aalalang wika ng kanyang ama. Ayos na, itay. Wala na po ang mga kulto. Bumalik na sa ama, si Menandro. Nakangiting tugon dito ng bata. Ha? Ganun lang yon? Ano ba talaga ang nangyari, anak? Usisa pa ng kanyang ama. Sa pagsalaysay ni Alan sa nangyari, ay namangha na lamang ang ama sa nagawa nito. Hindi niya inakala na napabago niya ang isang kulto. Sadya talagang napakataas na uri ng kabanalan meron itong si Alan. Makalipas ang ilang araw, habang nagtitinda si Ed, laking gulat ni Ed nang bumungad sa harapan niya si Menandro na nakangiti at may dala pa itong ulam. Menandro? Gulat na tanong naman dito ni Ed. Ikaw po ba ang ama ni Alan? Ilang araw ko na kasi kayong napapansin na magkasama. Nais ko lang magpasalamat sa anak po ninyo. Ginising niya po ako. Nakangiting tugon dito ni Menandro. Paano naman ako makakasiguro na nagbago ka na nga talaga, Menandro? Matapang na tanong naman dito ng albularyo. Ako at ang mga kasamaan ko ay kaagapay na po ngayon ng simbahan. Malugod po kaming tinanggap ng kura paroko. Nasaan po ba si Alan? Wika pa ni Menandro. Sa mga sandaling yon ay dumating na si Alan na may dalang mga kandila. Bumati ito at nagbigay galang kay Menandro. Sa pag-alis ng lalaki ay hindi naman mapigilan ni Ed ang magduda sa dating lider ng kulto.
pinaliwanagan naman siya ng anak na isang mabuting tao na si Menandro. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakampante si Ed. Pero papaano ba naman maluloko ang isang anghel? Naguguluhan na tuloy si Ed, samantala sa patuloy na pagtitinda ng mag-ama ay may isang babae na bigla na lamang natumba at nangisay ito sa daan. Nilapitan agad ito ng mga tao at si Menandro pa mismo ang naunang sumaklolo dito. Agad din na lumapit si Ed at sa pagpulso niya sa babae ay biktima ito ng kulam. Sa kabilang banda naman ay nakita ni Alan ang isang lalaki. Nakahina-hinala ang kilos at natukoy niya agad na ito ang mangkukulam. Bumalik sa alaala ni Alan na minsan na ring bumili sa kanya ang lalaking yon. Habang nagpalingalinga naman si Ed at nakita niya ang anak na may hinahabol. Inuna muna ni Ed na tulungan ang babae at dinala ito ni Menandro sa loob ng simbahan. Samantala, sa lugar na wala ng tao ay huminto ang mangkukulam at humarap ito kay Alan. Nag-usal naman ito ng palipad hangin laban kay Alan, subalit dinakma lang ito ni Alan at laking gulat ng mangkukulam. Tumitig sa kanya ang bata ng matindi. Dito nakita ni Alan ang mga karumal-dumal na ginawa ng lalaki sa kanyang mga biktima. Nagsulputan sa isipan ni Alan ang mga taong napaslang na ng mangkukulam. Lumuhod ka at magsisi sa iyong ginawa. Isang napakaliit na tsansa lamang ang ibibigay ko sa iyo. Dapat ka nang itapon sa impyerno, pero pagbibigyan pa kita. Magsisi ka at pagbayaran mo sa lupa at sa batas ng tao ang iyong ginawa. Madiing wika naman dito ni Alan. Subalit humalakak lang ang mangkukulam na yon at pinagmumura pa si Alan at muli pa itong nagpalipad hangin. Hinampas lamang ni Alan ang sumpa ng mangkukulam. Seryosong tumitig ang batang anghel at tumalikod. Akmang susugurin na siya ng lalaki nang may biglang humawak sa balikat ng mangkukulam. At sa paglingon nito ay bumulaga naman sa kanya ang isang tikbalang. Nanlaki naman ang mga mata nito at sumigaw sa takot. Nagpumiglas pa ang lalaki, ngunit hindi siya nakapalag sa lakas ng tikbalang nang biglang tumarak sa sikmura nito ang napakatalas na kuko ng nilalang. Bumulwak ang masaganang dugo ng lalaki mula naman sa kanyang bibig habang unti-unting bumabagsak ang katawan nito habang nakangisi ang tikbalang. Si Alan naman ay patuloy lang sa paglalakad at bumalik na ito sa may simbahan. Sa pagbalik ni Alan ay nagsilabasa na ang mga tao. Nagkumpulan sa loob ng simbahan at naging maayos na din ang kalagayan ng babae. Nang magtagpo ang tingin ng mag-ama, ay tumangulang si Alan at nagpunta na sa pwesto ng ama. Alam ni Ed na may ginawa si Alan sa mangkukulam dahil hindi pa man niya ito tapos gamutin ay bumalik na sa normal ang biktima. Naabutan naman ni Ed na nakaupo na sa kanilang tindahan si Alan. Anak, anong nangyari doon sa hinabol mo? Tanong naman dito ng kanyang ama. Kailangan kong ibigay ang nararapat na parusa, Itay. Malungkot na tugon dito ni Alan. Ganoon talaga, anak. Hindi talaga lahat ay kaya mong baguhin. Yan ang pinakamahirap sa sitwasyon mo.
Wika ng ama habang tinapik sa balikat ang kanyang anak. Hindi naging maganda sa nararamdaman ni Alan ang nangyari. Hindi niya nais mapaslang ang mangkukulam pero sagad na pala ito sa mga nagawang kasalanan. Ilang araw din na naging malungkot si Alan dahil dinidibdib niya ang nangyari sa mangkukulam. Hinayaan lamang ito ni Ed dahil alam niya na hindi sanay ang bata sa ganitong sitwasyon. Isang araw, habang naglalako ng kandila si Alan, sa may palengke ay nakita niya ang isang lalaking antingero. Naglakad siya habang nakatitig sa lalaking nakaupo sa labas ng isang tindahan habang umiinom ng tubig. Nang magtagpo ang kanilang paningin, ay nagulantang ang antingero sa nakita. Nanlaki ang mga mata na nakatitig sa bata. Isa kang dayo dito. Alam ko na may sadya ka sa aming lugar. Ako nga pala si Alan. Bungad naman dito ng bata. Ako si Dondon. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Sambulat dito ng antingero. Sinabihan niya ang lalaki na sumunod sa kanya. Doon sila nag-usap sa hindi mataong lugar. Ayon sa antingero, may sinusundan siyang bakas ng aswang na kanyang tinutugis na nagmula pa sa ibang bayan. Alam mo bata, pinahihirapan ako ng aswang na yan eh. Ilang buwan ko na siyang tinutugis. Lagi lang akong natatakasan. Isang gabunan. Alam mo ba ang uri na yon? Gabunan? Hindi ko po alam yan. Sa katunayan, hindi pa ako nakakita ng aswang. Ang gabunan ay isa sa pinakamalakas na aswang. Matalino at napakatuso ng mga yan. Iba sila sa ibang uri ng aswang dahil tahimik lamang silang namumuhay na mag-isa. Pero may iba sa kanila na namumuno ng isang hukbo o maliit na komunidad ng mga aswang. At ang tinutugis ko ngayon ay mag-isa at palipat-lipat ng lugar. Ganon po ba? Pero sa tingin niyo po, may pag-asa pa bang magbago ang isang gabunan? Tulad ng magbalik loob siya sa ama. Magbalik loob? Nako, isa kang ang banal bata. Ang gabunan ay demonyo dito sa lupa. Lahat po ng nilalang ay may pag-asang magbago. O sige, ipagpalagay na natin na meron nga. Pero demonyo na ang pinag-uusapan natin, hindi tao. Matutulungan kita sa iyong problema, Manong. Sa palagay ko nga, ikaw na ang makakatulong sa akin sa pagtugis ng nilalang na yon. Tugon dito ni Dondon. Isinama at ipinakilala ni Alan si Dondon sa kanyang ama. Nagalak naman ang albularyo na may isang antingero siyang nakilala. Pero nakadama siya ng takot nang marinig ang tungkol sa isang gabunan. Habang nagkakasarilinan ang antingero at albularyo, ay nag-usisa si Dondon tungkol kay Alan. Napangiti naman si Ed habang ikinikwento ang buhay ni Alan. Natulala naman ang antingero sa kanyang nalaman. Isinama ng mag-ama sa bahay si Dondon. Habang binabaybay nila ang daan, ay panay tingin lang ang antingero sa batang anghel na nauuna sa kanila. Iniisip niya kung ano kaya ang kayang gawin ng batang ito. Base sa kanyang nalaman, ay namangha naman si Dondon. Matapos ang kanilang hapunan ay pinag-usapan naman nila ang tungkol sa gabunan. Sa pagkakataong ito ay nakikinig lamang si Alan sa dalawa hanggang sa nagwika na ang bata. Ipapahanap ko ang sinasabi mong gabunan, Manong. Wika dito ni Alan. Ipapahanap? Pero kanino? Maiging tanong dito ng antingero
habang bahagyang ngumiti naman ang albularyo. Ilang saglit lang ay napatayo naman si Dondon. Naramdaman niya ang isang kakaibang presensya, isang kalaban, hanggang sa may lumapit na 3 nilalang at agad namang hinugot ni Dondon ang kanyang itak. Mga tikbalang? Sambit naman dito ng antingero at agad na tumalon sa may bakuran. Sandali, Dondon. Hindi kalaban yan. Mga alaga yan ni Alan. Wika naman dito ng albularyo. Mga alaga? Gulat na tanong dito ni Dondon. Oo. Kaya relax ka lang. Muling tugon dito ng albularyo. Lumabas ng bahay si Alan at kinausap ang 3 nilalang. Matapos nito ay mabilis ding umalis ang mga elemento. Isang bagay na hinangaan na naman ni Dondon mula sa batang anghel. Habang nakahiga naman si Dondon, sa may sala ay hindi niya maiwasang isipin kung papaano naging alaga ng bata ang mga mabagsik na nilalang ng dilim. Base sa kanyang nakita kanina ay tila ba sumasaludo ang mga tikbalang sa batang si Alan. Kinabukasan ay sumama si Dondon sa pagbaba ng mag-ama. Habang abala sa pagtitinda ay naglibot naman sa lugar si Dondon. Umaasang may maukuhang impormasyon tungkol sa gabunang tinutugis nila. Wala pa din siyang nababalitaan na may nawawalang tao. Si Dondon ay isang antingero na tangan ang mutya ng Bato-Omo. Nagmula pa ito sa kanlurang bahagi ng probinsya at ang gabunang kanyang tinutugis ay kilala sa pangalang Abner. Kinagabihan sa mismong araw na iyon ay muling nagpakita kay Alan ang mga tikbalang. Hatid nito ang impormasyon na may namataan silang aswang na isang gabunan na naroroon nakatira sa kabilang burol. Habang nag-uusap ang bata at ang mga tikbalang, ay nakaantabay lang sina Ed at Dondon. Nang umalis na ang mga elemento, ay ibinahagi ni Alan sa mga kasama ang kinaroroonan ng isang gabunan. Nangako naman ang mag-ama na tutulong sila sa pagtugis ng aswang dahil para lang din ito sa kanilang baryo. At sa gabing yon ay pinagplanuhan nila ang gagawing paglusob sa gabunan. Napagkasundoan nila na sa araw nila susugurin ang nilalang dahil tiyak wala ito sa bahay tuwing gabi. Gayunpaman, sikretong hindi sumang-ayon si Alan sa balak ng albularyo at antingero. Pero sumama pa rin siya sa mga ito. Nang matapos naman ang kanilang agahan, ay nag-umpisa na silang maglakad patungo sa kabilang burol. Pamilyar naman si Ed dahil may panahon noon na napapadalas ang pagpunta niya sa lugar. Madalas ako dito noong araw. Pero sa tagal na rin ng panahon, ay malaki na rin ang pinagbago ng lugar. Pero huwag kayong mag-alala. Tanda ko pa rin ang daan papasok sa may kakahuyan. Wika dito ng albularyo. Huwag tayong magpakampante. Kung si Abner nga yan, dapat maging mapagmatsyag tayo. Dahil walang ginawa ang aswang na yan kundi takasan ako. Gigil na sambit dito ng antingero. Mukhang pinaglalaroan ka ng nilalang na ito, Dondon. Kahit minsan ba ay hindi siya nakipaglaban sa'yo? Maiging tanong naman dito ng matanda. Minsan na po kami naglaban. Ngunit nang bumagsak ako, imbis na tapusin niya ako ay hinayaan lamang niya ako at tumakas na lamang. Tugon dito ni Dondon. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi na siya makakatakas pa sa akin. Paninigurado dito ng albularyo.
Bumaliktad na ang sikat ng araw at inabot na sila ng hapon nang masipat nila ang isang kubo sa gitna ng gubat. Bumibilis na ang hakbang ni Dondon na may panggigigil. Habang papalapit ang antingero, ay amoy na amoy niya ang baho ni Abner. Isang malakas na sipa ang ginawa ng antingero sa pinto ng kubo at napabalikwas si Abner mula naman sa pagkakahimbing nito. Walang sabi-sabi ay sinugod ng antingero ang gabunan. Nagpangbuno ang dalawa at tila dinaanan ng lindol ang nangyari sa kubo hanggang sa lumusot mula sa dingding si Dondon at tumilapon. Kasunod nito ay ang paglabas ni Abner na humahalakhak, subalit agad siyang tinigal po ni Ed dahilan upang mawalan siya ng balanse. Alam ng dalawa na hindi sagad ang kapangyarihan ng gabunan kapag may araw pa. Mabilis na tumayo naman si Dondon at buong lakas na inatake ang gabunan. Natumbay ito at nangangapa dahil sa malakas na tama nito sa mata. Akmang uundayan na sana niya ng panghuling atake gamit ang itak, ay tila may enerhiya ng hangin ang pumigil kay Dondon at tumilapon pa siya paatras. Doon na lumitaw si Alan sa gitna nila at pinigilan ng dalawa na atakihin ang gabunan. Alan, ano ang ginagawa mo? Matatapos ko na sana si Abner. Sigaw dito ni Dondon. Nakita mo ng nilalang na sa loob ng ilang segundo ay mawawala na ang iyong buhay. Subalit nais kong magsisi ka at pagdusahan ang iyong mga kasalanan. Wika ni Alan sa gabunan. Alan, ano ba ang ginagawa mo? Hindi tao ang kaharap mo kundi isang demonyo. Muling sigaw dito ni Dondon, ngunit tila hindi siya narinig ng batang anghel. Dahil sa ginawang harang ni Alan sa mga atake ni Dondon, ay naging pagkakataon nito ng gabunan upang tumakas. Dahil dito, naghimutok naman si Dondon sa galit dahil sa ginawa ni Alan. Kahit ang pinakamasamang nilalang ay may pagkakataong magbago. Kaya lang nararapat na bigyan ko siya ng isa pang tsansang magbago. Tugon dito ni Alan. Isa kang ang anghel, pero bata ka pa rin. Napaka-inosente mo pa sa mundo. At hindi lahat ng nilalang ay bibigyan mo pa ng pangalawang pagkakataon. Kung alam mo lang ang totoong nangyayari sa dilim, bata. Matapang na wika naman dito ni Dondon. Tama na yan. Pareho kayong may punto. Dondon, dapat ikaw ang mas nakakaintindi kay Alan. Pero alam ko kung saan ka nang gagaling at alam na alam ko ang ibig mong sabihin. Gaya nga ng sinabi mo, inosente pa si Alan sa realidad ng mundo. Pagsuway naman dito ng albularyo. Wag po kayong mag-alala, Manong Dondon. Hindi makakatakas si Abner. Wika naman dito ni Alan. Lapis naman ang panghihinayang ni Dondon sa pagkakataong matagal niya nang hinihintay. Pero umasa na lamang siya sa sinabi ng batang anghel. Batid din niya sa itsura ng bata na tanging kapayapaan lamang ang hangarin nito. Sa pagbalik nila ng bahay ay kinausap ni Ed ang antingero. Kinumbinsi niya ito na ibigay ng buo ang tiwala sa isang anghel. Napagtanto din ni Dondon na may pambihirang lakas ang bata dahil walang nagawa ang tangan niya nang salagin ito ni Alan. Habang lumalalim ang gabi ay hindi pa rin sila dinalaw ng antok. Namagitan ang katahimikan hanggang sa biglang nag-iba ang temperatura sa paligid.
naramdaman ni Dondon ang mabigat na presensya ng isang nilalang. Sa paglabas niya ng bahay ay nakita niya si Abner na nasa anyong aswang. Umaalon ang mahabang puting buhok nito sa ihip ng hangin at namumukod tangi ang pagkislap ng mapupulang mga mata nito. Ang liwanag ng buwan na nagbigay ilaw sa paligid ay siya ring pinagkukunan ng lakas ng gabunan. Gumuhit sa mga labi ng aswang ang pagngisi at pagkatakam. Hanggang sa nagwika ang aswang at hinahanap nito ang bata. Wala daw siyang pakialam sa antingero dahil nais niyang masubukan ang kumain ng isang anghel. Ito daw ay isang pambihirang pagkakataon na malasap ang kaluluwa ng isang banal. Bumaba naman ang bahay si Dondon at binato ng tigalpo si Abner. Sa lakas nito ay sumabog ang natamaang sanga ng puno. Sa muling pagkakataon ay humarap na si Abner sa antingero at tanging layunin nito ay makuha ang bata. Dadaan ka muna sa aking bangkay, demonyo ka, bago mo makuha ang anak ko. Sambit dito ng albularyo. Manda po kayo, Manong Ed. Mukhang determinado ang isang yan. Paalala ng antingero. Dito na lumuhod si Ed sa lupa at gumuhit ng bilog at nag-orasyon. Habang si Dondo naman ay binunot na ang itak at handa na ito sa sagupaan. Lumakad na nang mabilis si Abner at sumugod na rin si Dondon. Nagtagisan ng lakas ang antingero at gabunan. Nagpapalitan ng mga atake. Sa umpisa, pantay lamang ang kanilang mga kilos ngunit tila mas nangingibabaw ang lakas ng gabunan dahil sa nasagad na ito gawa ng kabilugan ng buwan. Nagpakawala naman ng mga usal si Ed bilang panlaban sa nilalang na iyon. Subalit, hindi natinag ang gabunan dito. Sa pagbagsak ni Dondon ay bumanat ng malakas na atake ang gabunan. Ngunit bumangga ito ng 3 tikbalang dahilan upang tumilapon si Abner. Pero imbis na masindak ay tila naglalaway pa ang gabunan na malapa ang mga elemento. Dito ay nagpalitan sila ng atake. Tikbalang laban sa aswang. Hindi rin may kakaila ang lakas na taglay ng mga tikbalang. Hanggang sa nadali ang isa nito at nagtamo ng malalim na sugat mula sa mga kuko ni Abner. Humandusay sa lupa ang isang tikbalang at hindi na nakagalaw pa. Sa puntong ito ay dito na lumabas si Alan na mas kinakasabikan pa ng gabunan. Inutusan ng bata ang iba pang tikbalang na ilagay sa ligtas na lugar ang naghihingalong kasamahan. Anak, huwag kang humarap sa demonyong iyan. Pumasok ka dito sa bilog. Kami na ni Dondon ang bahala. Pakiusap dito ng ama. Muling bumangon ang antingero at sumugod sa aswang. Isang malakas na hampas ng kamay ni Abner ang natamo ni Dondon, dahilan upang tumilapon ito ng malayo at bumangga sa mga puno. Isang nakakakilabot na nilalang ang nasa harapan na ni Alan. Nakangisi ito at sinipat ng gusto ang katawan ng isang bata. Nagpakawala naman ng usal si Ed dahilan upang umatras ng bahagya ang gabunan. Sinayang mo lamang ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo, gabunan. Wika dito ni Alan. Subalit mabilis na kumilos si Abner na tila hangin at sumugod sa bata nang biglang may lumiwanag na imahe ng isang mandirigmang anghel
ang sumanib kay Alan at agad hinampas ng kalasag nito si Abner. Nagpagulong-gulong sa lupa ang gabunan at sa akmang pagtayo nito ay bigla naman siyang inatake ng 2 tikbalang. Nahawakan ng mga ito ang mga kamay ng aswang, subalit sadyang mas malakas ang gabunan dahilan upang naibalibag nito ang mga elemento. Umatungal ang mga tikbalang, senyales na labis itong nasaktan. Sumugod naman si Alan na nasa imahe ng isang mandirigmang anghel. Nagtagisan ng lakas ang dalawa. Nasipat ni Ed ang mga mata ni Abner na may bahid ng sindak. Habang naglalaban ang dalawa, ay naglabas ng dayami si Ed at sinindihan. Matapos nito ay binudburan niya ito ng pulbos mula naman sa ginintoang ahas. Ang usok nito ay labis na nagpahirap kay Abner. Bumuka ang malapad na pakpak ng anghel at sa bawat pagbagwis nito ay tumatalsik ang gabunan. Umatungal na ito sa galit. Isang malakas na pag-angil ng gabunan ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Ang katawan ng gabunan ay mas lumaki pa at ang mga mata nito ay nagliliwanag na sa galit. Animoy nag-aapoy na. Mas bumatak pa ng kalamnan. At mas lumaki pa ang sungay nito. Nanlaki ang mga mata ni Ed at nakaramdam ng matinding kilabot. Isinagad mo na ang lahat, gabunan. Ang kadiliman na nakapaloob sa iyo laban sa liwanag na nagmumula sa may likha. Ngayon, ipapataw ko na sa iyo ang kaparusahan na nararapat. Madiing wika ng anghel. Umangil ng malakas si Abner at sumugod ito sa anghel. Isang matinding atake ang ginawa ng gabunan habang sinalubong naman ito ng nagliliwanag na espada mula sa anghel. Sa isang iglap lang ay tumilapon ang naputol na kamay ng gabunan, dahilan upang sumigaw ito ng malakas senyales ng matinding sakit. Umatake pa dito ang anghel at natapyas naman ang kabilang kamay ng gabunan. Kasunod nito ay ang pag-atake ng 2 tikbalang. Walang humpay na pinagkakalmot ng isang tikbalang ang dibdib ng gabunan, habang ang isa ay nakagat ang liig ng aswang mula naman sa likuran. Nagpupumiglas na ang nilalang subalit hindi ito tinigilan ng mga alaga ni Alan. Ikinumpas ng anghel ang isang kamay na nakaturo sa isa pang gabunan na nakahandusay sa likod ng puno. Muli naman itong bumangon at umangil ng napakalakas. Dumagundong ang takbo nito patungo sa gabunan at buong lakas nitong hinawakan ang 2 sungay ni Abner. Kasabay ng malakas na pag-angil ng elemento ay nabali nito ang sungay ng gabunan at kinagat ang ulo nito. Bumagsak na si Abner habang pinagtutulungan lapain ng 3 tikbalang. Ibinaon ng 2 tikbalang ang mga kamay nito sa magkabilaang tagiliran ng gabunan at buong lakas na hinugot ang mga tadyang nito. Nagmistulang nawasak na bagay ang nangyari sa katawan ng gabunan. Nagtalsikan ang may itim na dugo habang winawasiwas ng mga mababagsik na tikbalang ang kalamnan at laman loob ng aswang. Nakadilat na lamang ang mga mata nito habang bumubulwak ang mga dugo sa bibig. Nagkapira-piraso ang katawan ni Abner na animoy kinatay ng mga tikbalang. Samantala,
Nakabangon na si Dondon at paika-ikang lumapit at kitang-kita niya kung papaano winasak ng mga elemento ang katawan ng kanyang kalaban. Sa pagtaas ng isang kamay ni Alan ay tumigil ang mga tikbalang at lumayo ito sa nakarning katawan ng gabunan. Isang kidlat ang tumama sa espada ng anghel at agad na ibinato sa gabunan. Sumabog ito at nagliyab hanggang sa maagnas. Umatungal ang 3 tikbalang, senyales ng kanilang tagumpay. At kitang-kita naman nila ang pagkalas ng anghel sa katawan ni Alan at sa isang iglap ay bumalik ang liwanag sa kalangitan. Malalim ang paghinga ni Alan, tanda ng paggamit ng lakas nito sa labanan. Agad namang tumayo si Ed at niyakap ang kanyang anak. Alan, anak, ayos ka lang ba? Opo, itay. Sa wakas, wala nang gabunan. Napatingala na lang sa langit ang albularyo at labis na nagpapasalamat. Sa kabilang banda ay napangiti na rin lang si Dondon dahil natapos din ang mahabang panahon na pagtugis niya kay Abner nang biglang hinimatay ang bata. Sa pagbukas ng haring araw ay hindi naman nakalapit sina Ed at Dondon kay Alan dahil bantay sarado ito ng 3 tikbalang. Hindi rin kasi nila maaatim ang tila kuryenteng namamagitan sa pagitan nila. Manong Ed, kailan pa ba alis ang 3 iyan? Mahinang tanong dito ng antingero. Nako, Dondon, asahan mo na hanggat hindi pa nagigising si Alan ay nariyan pa ang mga tikbalang. Tugon dito ng albularyo. Sa kusina na lamang dumaan si Dondon upang magtimpla ng kape at dinala sa bakuran kung saan sila nakaupo ng albularyo. Tignan mo naman ang hiwaga ng mundo, Manong Ed. Anghel na binabantayan ng mga tikbalang. Pambihira. Umiiling na wika naman dito ni Dondon habang humihigop ng kape. Ang nangyari kagabi ay magbubukas sa kaisipan ni Alan sa kung ano ang nagaganap sa tuwing magkukubli na ang araw sa kalupaan. Umpisa pa lamang ito sa mahabang paglalakbay ni Alan sa mundong ito. Sana buhay pa ako upang magabayan ko pa siya ng matagal. Tugon dito ng albularyo. Pagsapit ng hapon ay nagising na si Alan at naglaho na rin ang 3 tikbalang. Tumugon naman ang bata na siya ay maayos na nang tanungin ng kanyang ama. Nagpaalam na rin si Dondon sa mag-ama upang bumalik na sa kanluran. Labis din itong nagpasalamat sa ginawang tulong para sa kanyang misyon. Maraming salamat din, Manong Dondon. Kung kinakailangan mo ulit ng tulong, narito lamang kami ni Itay, handang maging kasangga mo sa lahat ng laban. Tugon dito ng bata. At isama mo na rin ang mga tikbalang, Dondon. Nakangiting sambit naman dito ni Ed. Makalipas ang ilang araw, ay balik na sa normal ang buhay ng bang-ama. Subalit isang hapon, biglang sumulpot si Menandro habang nasa bakuran ang mag-ama at nagwekwentuhan. Dilat ang mga mata ng dating pinuno ng kulto. Namumutla at bigla na lamang itong napaluhod at bumagsak sa lupa. Tulungan niyo ako. Mahinang sambit dito ni Menandro. Agad namang lumapit ng mabilis ang mag-ama at sa pagpulso ni Ed ay isang sumpa ng barang ang nalaman nito na nakatanim sa katawan ng lalaki. Anak, mukhang may bagong nag-aasik ng lagim sa ating baryo. Tumayo ng matayog si Alan at sa di kalayuan
ay naroroon ang mga elemento. Sa sandaling yon ay magsisimula na naman ang bagong laban ng batang anghel na may 3 alagang tikbalang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Patunay din ang kwentong ito na may hiwagang nangyayari sa ating mundo at ang panig ng kabutihan ay hindi tumitigil sa paglaan ng instrumento sa kalupaan upang lumaban sa kadiliman. Ang pinagmulan ng batang si Alan ay walang nakakaalam, pati na rin ang misteryosong babae na nagdala ng bata kay Ed. Subalit, para sa albularyong si Ed, bahagi ng kanyang misyon ang paggabay sa batang anghel na pinagkalooban ng anting-anting na may likha. Okay, opinion ko sa kwento natin mga kabaryo. Grabe, napakatindi ng kwento natin ngayon. Doon pa lang sa part na mabasa mo pa lang yung title, talagang grabe. Kaya pansin nyo, medyo nabubulol ako kasi nga grabe ang tindi nung parang nakakilabot pag binasa mo talaga, no? Saka ibang klase tong si Alan kasi hindi lang siya basta binasbasan. Sinaniban siya ng anghel. Diba doon pa lang sa part na sumanib sa iyo yung anghel, talagang napakalakas mo na. Hindi mo na kailangan ng kahit anong mutya. Diba si Don Don nga, kumbaga hinarangan ni Alan eh. Kumbaga antingero na to pero walang nagawa, diba? Saka yun, grabe yung ginawa ni Alan sa mga kalaban niya. Talagang binibigyan niya naman ng pangalawang pagkakataon. Yun nga lang kay Abner, medyo olats na kasi syempre kabunan eh. Ano pa bang asa natin dyan? Alam naman natin na kung sa pride lang, talagang ma-pride ang mga gabunan. Kaya mamatay na lang sila kaysa sumuko. Ganon. So yun, hanggang dito na lang muna kabaryo. Maraming salamat sa inyo. And then meron na tayong upload sa Dear Kabaryo yan. Pakibisita na lang. Tapos kwento ni Kabaryo at kwentong kalakbay. Painggan nyo kami palagi. So, yun. Kayo nang bahala magkomento sa istorya ni Alan. Pero para sa akin, napakaganda. Sulit na sulit. Basahin. So, hanggang dito ulit. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.